Marami na tayong nadaanan tungkol sa doctrine ng church. Una, sino yung mga totoong church? Nadaanan na natin yon. Sino yung bumubuo ng membership? Mga regenerate. Nadaanan natin yon. Sino yung mga officers, pastors at deacons? Natapos na rin natin pagdaanan. At ngayon, nasa part tayo kung saan tinitignan natin yung congregational powers. Ano yung power ng buong church? So meron tayong tatlong binigay. Una, yung recognition ng officers. Sila yung kumikilala kung sino yung mga tinawag ng Diyos para magpastor at magdiakono. Yan ay powers ng isang local church. Ganun din, last Sunday, tinalakay natin yung admission sa membership. Yan ay power din ng local church. So at ngayon naman natatalakayin natin na yung discipline of offenders. Ito rin ay power ng isang local church. Ito yung tatlo. Kung saan hindi ang isang tao lang o grupo lang sa loob ng church or mga leaders lang or mga pastors lang ang nagdedesisyon. Okay? So pag sa usapin ito ng recognition ng officers, hindi ko pwedeng sabihin, deacon ka na. Hindi ganon. Yan ay kikilatisin at kikilalanin ng bawat isang mananampalataya na kabilang covenant member ng isang local church. Ang kumikilatis ay ang kalipunan ng iglesia. Pangalawa, ganun din yung sa admission ng membership. Hindi kami ni Pastor Erdy bigla na mag-introduce. Okay, member na natin si ganito, member na natin si ganyan. Hindi. Yun ay kinikilala at pag-uusapan at kikilatisin din ng buong congregation pagdating doon. At ngayon din, sa pangatlo, sa discipline of offenders, ito yung sa last part na, sa church stage na, ang pag-uusapan natin dito ay maging sa discipline of offenders, buong church ang kabilang dito. Merong kapangyarihan ng iglesia, hindi lang sa pagpapapasok, admission of members, kung hindi sa pagpapalabas, yung exclusion, yung tinatawag na excommunication. So, gusto ko lang bigyan ng qualification, ng caveat, na etong study natin, hindi ito tungkol sa church discipline per se, okay? Hindi ito Bible class tungkol sa church discipline proper. Ang topic na ito ay kung papaanong ang iglesia ay may kapangyarihan na magdisiplina doon sa mga na-offending brethren doon sa loob ng local church. Yung congregation's power and rights, karapatan at kapangyarihan na magdisiplina. So, gusto ko i-clarify yun ha. May mga topics na tayo regarding church discipline last year, November. Pwede nyo balikan yon, pwede rin natin pag-usapan, pero gusto kong linawin, hindi yun ang topic natin. Ang topic natin ay ano yung power ng buong church when it comes to this. Now, magbigay tayo ng comparative table kung paano nagdi-discipline yung iba't ibang mga church polity. Una, yung Episcopalian. Again, ano yung Episcopalian? Sila ang mga namumuno ay mga pastors, bishops. Ayan. So, ayan yung mga Roman Catholic Church, Eastern Orthodox, at iba pang mga tinatawag na Episcopalian churches. So dito, paano sila nagdi-discipline? Kunyari, Roman Catholic Church. Paano sila nagdi-discipline? Ang discipline ay in-oversee ng mga clergy, ng mga bishops, or ng mga higher na mga pastors. Dito sa ganitong church polity, walang say ang ordinary member. Walang say sa church discipline ang mga ordinary member. Kung sino yung nasa authority, sila lang yung may power to exercise the church discipline. Pangalawa, yung Presbyterian church polity. Pag sinabi pong Presbyterian, yan ay pananaw sa church government, no? Yun yung pangalan nila. Yun ay pananaw nila sa kanilang church government. Now, sa mga Presbyterian naman, paano yung discipline? Ang discipline ay kine-carry, may sameness siya doon sa session of elders. Nagdidiscipline yung mga kalipunan ng mga pastor. Pero kapag hindi kinaya, pwede yung mag-escalate sa tinatawag na presbytery.
Yun naman ay kalipunan ng mga pastor. So, pwede mag-escalate iyon. So, paano yung congregational involvement doon sa Presbyterian? By representation. Kasi, umaasa sila sa kanilang pastor, mga group of pastors, hindi lang isa, na sila ay ire-represent, no? Doon sa usapin na yon. Pangatlo, non-denominational. Dito, magkakaiba to kasi hindi natin alam eh. mga non-denominational churches, we don't know kasi magkakaiba sila. Kunyari, yung mga mega churches na iba, CCF, BCF, ano yun? Green Hills Christian Fellowship. Hindi natin alam, iba-iba kasi. Pag sinabi mga non-denominational na mga churches, pwedeng involve yung congregation, pwedeng hindi. So, varied yung church involvement dyan. Doon naman sa congregational na church government in which ito yung ina-uphold natin, na may nuance lang, sinusunod natin, syempre may bias tayo. May verse. Sinusunod natin yung Matthew 18 principle na moving from private discipline at sino yung magdidiscipline? Yung mga members. Kahit sinong member. Pwede niyang i-discipline yung kahit sinong member din. Sa private, kunyari, si Mika, si Sophia, kunyari, isa akong ordinaryong member, pwede niya akong sitahin. Bakit? Mananampalataya siya ng miyembro ng iglesia eh. Hindi kailangan pastor. Pwedeng ordinaryong mananampalataya. Doon. So, elaborate na yung Matthew 18, pero pwede yung mag-escalate saan? Sa public involvement. Ibig sabihin, dun sa buong local church, yung magiging involved doon. So, yung congregational involvement ay kung saan yung congregational consent ay mataas. Ang congregation ang merong seat. Ang congregation ang final court doon sa pagdating dito. Hindi magdedesisyon, kunyari excommunication na. Hindi ito magdedesisyon kung hindi sa desisyon ng buong congregation. So, ano yung position natin dito? Ang position natin ay nasa last. Congregationalism. However, meron tayong nuance, ito ay elder-led na congregationalism. Yung local assembly of believers, they should be able to govern themselves under the lordship of Christ, under the leadership ng kanilang mga elders. Anong ibig sabihin ng congregational consent? Na yung gathered church, meron silang karapatan at otoridad na ibigay yung kanilang voluntaryo at matalinong pagsang-ayon at pagdedesisyon doon sa pamumuno ng kanilang mga elders. So meron tayong tatlo na binigay si Pastor Noel na mga words na makakatulong para maintindihan natin yung congregationalism na elder-led sa usapin ng consent. Una, may consent. Ang ibig sabihin ng consent ay pagpayag doon sa pinaniniwalaang tama, doon sa pamumuno ng decisions ng mga elders. Pangalawa, it should be voluntary. Hindi ito na pressure, hindi ito na puwersa, hindi ito coerce, kundi ayon sa sarili nilang mga pagdedesisyon, hindi against the will. Pangatlo, it should be intelligent. So, hindi lang voluntaryo, kasi pwedeng maging voluntaryo na hindi pinag-isipan no? Pwedeng voluntaryo na, hindi, sabi ni pastor sunod na lang tayo. Hindi, may pangatlo. It should be intelligent na klase ng consent. Ito ay merong agreement based sa pagiging persuaded, na kumbinsi sa understanding sa mga issues at hand. So again, etong mga to may kinalaman to doon sa church consent, sa church powers. Kunyari sa recognition ng officers. Of course, yung mga pastor ang mag-vouch. Ito yung mga nakita natin na pwedeng maging deacon, maging pastor. So dito papasok yung congregational consent.
dapat may consent, voluntary dapat di napilitan, intelligent dapat pinag-isipan. No? Ganon din sa admission sa membership. Nag-present yung mga pastors dito, sila na yung mga candidates natin for membership. Dapat yon ay may consent din ng church, boboto sila. Voluntary yun, kusang loob, hindi sila napilitan. Hindi sabihin, ay, kamag-anak ni pastor, okay na yan. Hindi ganon. At intelligent din, dapat pinag-isipan na persuade sila, okay, totoo pala siyang isang mananampalataya. At yan din ay nakapaloob sa usapin natin ngayon sa discipline. So, usapin ng discipline, dapat ito ay, una, syempre, consent. Pangalawa, voluntary na ginagawa siya. At pangatlo, dapat pinag-isipan din with persuasion. Sabi ni Leman, dyan sa mga copies ninyo, again, ito yung isang ginamit natin na reference, no? Yung book ni Leman na Don't Fire Your Church Members. Sabi ni Leman, congregationalism will not work apart from a faithful practice of church discipline. Not for long anyhow. Few things are worse than letting heretics or hypocrites wield the keys of Christ's kingdom, whether they are members or pastors. Kapag hindi daw nag-church discipline yung church, hindi mag-work yung congregationalism. Bakit? Kasi pag hindi nagdi-discipline, pwedeng mamayani yung mga hindi tunay na mananampalataya sa loob ng church. Kapag hindi sila ginawa. So, tignan na natin yung mga text. Matthew 18. Familiar tayo sa Matthew 18? Ito yung discipline sa pamamagitan ng gathered assembly. Ano yung process? May stages. Una, private rebuke. Nakita ko si kapatid, nagkakasala, kinausap niya, hindi nagsisi. Kung nagsisi, okay na. Pero hindi nagsisi si kapatid. Magsasama siya ng iba pang mga kapatid, preferably mga pastor. At kinausap si kapatid, nagsisi siya, tapos na dapat yon. Pero hindi pa rin siya nagsisi, ang kailangan ay iharap siya sa buong iglesia, sa buong simbahan. At pag hinarap siya sa buong simbahan, tatawagin siya sa pagsisisi. Pag hindi siya nagsisi, siya ay ititiwalag. Kung nagsisi siya, salamat sa Panginoon. So, yun yung stages, no, ng Matthew chapter 18. Yung congregational consent nito ay nasa last stage. Sinabi doon, tell it to the church. Very interesting. Kasi sabi ni Jesus, binanggit ni Jesus yung word na church, kahit wala pang nakatayong church sa panahon nun. Kasi magsisimula pa lang yung church sa Acts eh. Doon pa lang magsisimula yung mga churches. Pero dito, binanggit na ni Jesus. Binanggit niya na magkakaroon ng isang covenant community, isang brotherhood, kung saan merong accountability sa isa't isa. At sinabi ni Jesus, tell it to the church. Pag sinabing tell it to the church, may full congregational participation. Ibig sabihin, bawat kabilang dun sa church, meron silang partisipasyon sa nangyayaring pagdidisiplina. Now, dito binabanggit ni Jonathan Leman na yung church ay yung gathered assembly. Hindi lang yung mga pastors. Kaya yung church polity kanina, hindi naniniwala doon sa Episcopalian, sila lang ang mag-handle. Hindi tayo naniniwala sa Presbyterianism, yung by representation lang sa mga pastors. Naniniwala tayo sa congregationalism kasi sabi ng Matthew 18. Ang final court ay ang local church. Ano? Hindi sinabi doon sa Matthew 18 na pag hindi naniwala sa'yo, magsama ka ng iba, kapag di pa rin naniwala or nagsisi, dalhin mo kay pastor. Yung last court ay hindi si pastor. Yung last court ay yung buong church. So, yung sense ng binding and loosing, okay. Yung sense ng binding and loosing, doon, sinabi doon, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Yan ay usapin ng admission sa loob ng membership at exclusion doon sa membership na ito ay ratified by heaven. Sinabi yan ng Matthew chapter 18, verse 18. At pansinin nyo, hindi pala mapapansin dyan kasi nasa original Greek. Doon sa Matthew 18:18,
ang pagkakagamit doon ay yung you, sinabi doon na whatever you bind on earth, yung you doon ay plural. Kasi sa Tagalog, may nuance sa salita natin. Pwedeng sabihin natin, ikaw o kayo. Doon, yung you ay plural you. Kayo. Hindi yun ikaw. Hindi yun na ikaw kapag binind mo, hindi. Kapag kayo ay binind mo. So, it refers to the assembly. Yung binding at loosing na yon. Hindi yung desisyon ng isang tao. Yun ay desisyon ng congregation na nando doon. Now, anong mangyayari kung yung binding at loosing ay desisyon lang ng iilan? It will risk assembly division. Isipin nyo yun. Kunyari, may i-advertise sa members. Tapos sila lang yung nagdesisyon. Tapos sila lang yung kilala, sila lang nagdesisyon. O tatanggapin na natin, anong mangyayari? Magkakaroon ng pagkakahati-hati doon sa usapin na yon. Kailangan buong kongregasyon ang merong participation. So, yung group na church discipline sa verse 17, yun din ang nagbabinding and loosing doon sa verse 18. At sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa famous verse, whether 2 or 3 are gathered in my name, anong sabi niya? Nandoon ako. Nandoon ako sa nagagather. Interestingly, ang usapin dito ay church discipline. Okay? Yung promise ni Christ na nandoon siya ay kapag nagdidiscipline yung church. Sipin nyo, no, 2-3 na lang, may dinisiplina pa. Parang yung kwento yan sa Quezon, kala Pastor Rodjun, yung pioneering members nila ay 5. Tapos na-disiplina pa daw yung isa, 4 na lang daw sila. Yung pioneering members. So, yun yung sinabi ng Panginoong Hesus dito sa Matthew chapter 18, na kasama sila ni Jesus kapag sila ay nagkakaroon ng mga pagdidisiplina. It requires collective, congregational na act. Ano? So, pag sinamarize natin itong Matthew 18, nakikita natin corporate yung judgment, yung authority ni Christ na binigay sa kanila, corporate din, at merong divine endorsement. Sinisegundahan sila ng Panginoon. So, punta tayo sa 1 Corinthians 5. Dalawang texts. Sa 1 Corinthians 5, sinabi ni Paul mang-discipline yung Corinthian church. Pero sabi niya, kailan sila didisiplinahin? When you are gathered. Hindi si Paul himself, although may authority siya, pero sinabi niya, kayo, Corinthian church, ang mag-discipline. At kailan sila magdidiscipline? Kapag sila ay nagtipon. Sila ay nag-gather. So, ini-instruct niya sa kanilang assembly, hindi ito privately. Yung excommunication ng isang tao, pinapa-excom ni Paul, ay hindi decision ng isang leader, small group, kung hindi ng gathered church. Pangalawa, lumalakas na. Pangalawa, yung 2 Corinthians 2:6, dito pinapadiscipline niya, dito pinapa-restore niya na. Yung 1 Corinthians. Dito naman sa 2 Corinthians, pinapa-restore na ng apostle. Sabi niya, yung ginawa nyo dati na punishment, yung ginawa nyo dati na discipline, enough na siya. Sapat na siya. Huwag nyo nang patagalin, huwag nyo nang lalong mapahirapan yung dinidiscipline. Pero pansinin nyo yung word na majority. Ito. Nagkaroon ng
Di natin alam, botohan. Pero alam nila, majority yung nagdesisyon para sa church discipline na iyon. Hindi ito elders lang, hindi isang tao lang, kundi major consent noong mga believers. So, even sa discipline at sa restoration, congregational decision siya. Discipline, congregational decision. Restoration, congregational decision. Excommunication, congregational decision. So, i-honor natin yung congregational power by submitting our personal judgment doon sa Bible-nurtured wisdom ng buong church. So, magkakaroon tayo ng input dyan, pero magkaroon tayo ng submission doon sa nagiging nakikita ng buong church. Now, mabilis lang tayo. Ito na yung last. Ano yung mga i-consider natin kapag nagbobotohan na regarding church discipline? So again, sa church discipline, nagkakaroon lang ng botohan kapag last level na, no? Kapag private yan, wala pa sa usapin yan. Pero pag nandun na sa last, sa usapin na ng excommunication, sa usapin na ng restoration na nasa church level, ito yung mga factors to consider. 4. Una, tandaan natin na hindi yan pupunta sa church level nang walang elder-led investigation. Kaya dun sa Matthew 18, ano yung sabi sa Matthew 18? Nagkasala ka, kakausapin kita. Kapag hindi ka nagsisi, magdadala ako ng iba. Sabi ng ibang commentators, may wisdom kung yung isasama mo ay mga seasoned na mananampalataya. Ang isasama mo, preferably, ay mga pastor mo. No? Yung mga pastor ng church na yon. Kasi, ang hirap kung isasama mo, wala ring alam kung paano i-deal yung nagkakasalang member. Sipin mo, no, sinama mo pinakabata, no? Sinama mo bigla si Aya. Gulat sila ate, no? Ba't may sinama si Aya? si Aya yung sinama mo. So, therefore, sa usapin nung wala pang church level at papunta pa lang sa church level, nagkakaroon talaga ng gathering ng facts, discernment sa usapin ng mga elders. Kaya mga kapatid, kapag umabot na sa church level yung mga discipline natin, sobrang dami nang nangyari bago yun. Sobrang tagal na ng buwan, ang dami na naming kinausap, ang tagal nang pinag-pray, ilang beses na nag-meet. Syempre yun, hindi na namin, kasi private nga hindi na ipapakita sa lahat. O, kita mo, nag-iimbestiga kami ngayon. Kaya yung mga pastor ay parang investigador din doon sa usapin na ito. Ina-assess nila, credible ba to? Totoo ba to? Sinong nagsasabi ng totoo? Sino yung mga witness? Nagkokolekta ng testimonies. Ito ba ay sabi-sabi lang, chismis lang, o totoo? Ano? So, anong role ng congregation dito? Prayerfully, elders review the facts, ensuring personal biases are tempered by wisdom and discernment. Yung mga pastor, kapag sila ay nag-check, dapat walang bias, walang kinakampihan. Hindi, gusto ko to, kaya ako to hindi disiplinahin. Hindi, ito, ayoko nito, konting kibot, disiplinahin na natin. Hindi ganon. Walang bias. Isa yan sa ine-ensure na ang usapin ay usapin ng katotohanan, ng kasalanan, ng pagsisisi. Ano? So ano yung challenge sa atin dito under number 1? Una, i-resist natin yung impatience natin.
At i-allow natin yung mga pastor na gawin nila yung mabagal, faithful, na kanilang trabaho nang hindi pinipressure. Hindi po yan mabilisan. Hindi yan isang linggo lang tapos na. Hindi yan isang usapan lang tapos na. Huwag tayong magmadali. No? I-resist natin, hayaan natin. Alam nyo, ang investigasyon, matagal talaga yan. Kasi gusto nating malaman yung totoo. Hindi maging bara-bara. Maraming nagrereklamo, mabagal sa yung justice system. Gusto nyo ba isang ganun lang? Naparusahan agad, hindi mo alam kung siya talaga? Walang kinausap? Publicity by trial? Hindi. Totoong mabagal. At totoong dapat dahan-dahanin. Hindi bara. I-resist natin yung impatience natin dyan. Kunyari, hindi kami yung mag-iimbestiga. Kunyari, iba yung mag-imbestiga. Pag ikaw yung nandun, hindi ka pwede basta-basta mag-decide. No? Pangalawa, avoid gossip. Disguise as concern. Huwag nating hayaan yung private investigation natin ay may maging public conversation. Hayaan natin na i-check talaga ito. Huwag nating gawin itong gossip pagdating sa papunta doon sa totoong paghahanap ng mga evidences. Pangatlo, ipanalangin natin yung mga pastor natin dahil mahirap ito. Walang training sa seminary, ganito ka mag-investigate. Hindi, walang ganon. Ipanalangin yung mga pastor natin, elders natin, kung paano nila i-weigh, paano nila kikilatisin ito, at katapangan, paano nila to harapin. So, yun yung una. Investigador. Pangalawa, irespeto natin yung karapatan nung ina-accuse na dinidiscipline or madidiscipline. Pangalawa yon. Alam nyo ba kung bakit sinabi ni Jesus sa Matthew 18 na magdala ka ng iba kapag hindi nagsisi? Hindi yon para lang patunayan na kita mo nagkasala ka, magsisi ka na. Merong ibang purpose kung bakit magdadala ng iba. Kasi baka yung nag-accuse, siya yung mali. Baka hindi pala totoong kasalanan yung ina-accuse niya. Kailangan yung isasama niya ay hindi kampi sa kanya, kundi kampi sa katotohanan. Hindi sasabihin, nagkasala, yung pinaka-best friend kong dadalhin ko. Hindi, ang dadalhin mo, sino? Yung walang bias. Yung hindi kakakampihan. Yung titignan yung pangyayari na ano ba talaga yung totoo. Yung mga bata, kapag pinapagalitan sila, pupunta sila doon sa isang magulang. Sa tingin nilang kakampihan sila. Hindi tayo bata. Hindi tayo ganon. Kaya nilagay ni Jesus yung second level ay para makita kung ano yung truth. Ano? So, irespetuhin din natin. Kasi hindi tayo magbigay ng conclusion kaagad na, uy, tinawag sa pagsisisi, sure siya yung mali. Pwedeng hindi eh. Pwedeng hindi. So, parte iyan. They are given also respectful form. Pagsasalitain sila, ano yung side mo? Yung ina-accuse na nagkasala, ano yung side mo? Kailangan iyon. Nakalagay sa Proverbs, di ba? Kapag kinausap mo ay isa lang, talagang papanig ka sa isa lang. Kasi di pa nakakausap yung isa eh. So, kailangan, pwede silang magsalita, pwede silang magtanong, pwede rin silang magbigay testigo na hindi nila ginawa yung kasalanan na yon. Possible yon. So, ang challenge, number 2, mag-judge tayo impartially. Quick to hear,
slow to speak, and allow fair hearing. Now, pangatlo, congregational involvement. Dito, dapat structured. Pupunta lang sa congregational kapag sure na ng mga pastor na unrepentant siya. Lahat ng naging decision natin or naging church level, nakausap lahat yon. Walang napunta sa church level na hindi nakausap. No? So, anong gagawin kapag church level na? Salamat, umihina na. Ang hirap, ang hirap laksan eh. Kumina ka pa. Kapag church level na, yung mga members, dapat mabigyan sila ng summary. Ano yung nangyari? No? Ano yung charge? At ano yung mga recommendation ng elders kung ano yung mga gagawin. At magbobotohan kung saan merong mga members na nag-gather. So, hinahanda ito through prayer and also meditation ng scriptures. So, alam nyo na naman yan kung nakarating na kayo sa mga meetings natin, no? Regarding this. Kaya pag meron tayong church discipline, nagbibigay kami ng summary. Ito yung nangyari, ito yung kinausap namin. Minsan may pictures pa kami pinapakita, di ba? Ito yung mga nangyari, ayan, yan. So para yung congregation, alam nila kung paano nila titignan, paano sila mag-dedesisyon bilang isang local church. Now, anong challenge natin? Number 1. Sa number 3, number 1, take your role seriously. Kapag may church discipline, bawat members ay merong responsibility. No? Kailangan sila rin ay merong responsibility. Pangalawa, makinig ng maigi sa mga ipinahayag ng mga elders. At huwag makinig lang sa mga sabi-sabi, kung hindi, kung ano yung mga naipresenta. Pangatlo, kapag tayo ay boboto tayo hindi dahil loyal tayo sa isang tao, kung hindi dahil loyal tayo kay Kristo at sa kanyang katotohanan. Hindi pwedeng sabihin, kunyari, best friend ko. Naku, yung best friend ko excommunicate sa church. Hindi ako boboto niyan. Hindi. Mananampalataya tayo, ano yung sabi ni Kristo, yun yung nakakabuti sa kanya. Kahit pinakamalapit sa'yo. And we have seen that, no, sobrang sakit sa mga panahon na nag-excommunicate tayo, mga malalapit. Pero kailangang manindigan ng iglesia doon sa pagdedesisyon. And lastly, sa number 3, wag nating kaligtaan na dumalo. Kasi kasama yan sa accountability. Pag hindi tayo dumalo sa meeting kung saan may discipline issue, tantamount yun na hindi natin siniseryoso yung role ng church na mag-discipline. So, show up with prepared hearts and a sense of shared accountability. Lastly, number 4, protect against manipulation. Sa lahat ng sides ito, no? Bago tayo bumoto, kailangan yung elder nagsabi siya ng mga facts at nagsabi siya ng mga scriptures para ang mga members, boboto sila ng merong sober mind at restorative attitudes. Hindi sila boboto out of emotionalism, kung hindi, ano yung sinasabi ng scriptures. Kailangan bumoto sila hindi dahil sa peer pressure, emotional sway, kung hindi dahil guided sila ng Biblia. At ganun din ang mga elders, dapat mag-monitor nila yung meeting para pigilan yung mga disruptive tactics. So, salamat sa Panginoon, wala pa naman tayong ganito, no? Yung nagba-block voting. Wag kayo bumoto ng ano. sa usapin ng usapin ng church. Public shaming. Salamat sa Panginoon at
walang nangyayaring ganun sa kalipunan. At intimidation, pag hindi mo ginanito yung boto mo, patay ka sa akin. So, salamat sa Panginoon, no? So, pero, ano yun ng elders? Role yun ng elders. Kailangan hindi nagkakaroon ng hindi biblically guided voting na hindi under ng manipulation. Ano yung challenge? Kailangan lahat ng voting, recognition of officers, admission of members, discipline offenders, kailangan i-test yan against God's word. We should stay sober-minded, alert to subtle pressures. So, submit to elders' leadership as they guard the peace and procedure during tense moments. Pangalawa, test all counsels and emotions by scripture, not by group opinion or strong personalities. At lastly, be sober and watchful at heart. I-resist natin yung subtle forms ng pressures, bias, at manipulation. Yan yung paulit-ulit sinasabi ni Apostle Peter. Be sober-minded. Kasi maliwanag na pag-iisip. So, sa usapin ng discipline, huwag tayong magmadali at huwag rin tayong maging hesitant, but we should act prayerfully with prayer for clarity and biblical conviction. Now, last two quotes, and then we end. I think lang helpful to kay Lima. Number 1, discipline should not begin with the whole church. It must begin with in the discipleship culture of the church. Members must first learn to love and trust one another enough to share tough and encouraging words with one another. If the members characteristically do not know how to give or receive a challenging word from their closest friends, how can we expect them to do with the whole church? So, usapin to ng discipline, ha? So, aatras talaga sa usapin ng pagboto sa discipline kung hindi tayo marunong mag-correct o kaya tumanggap rin ng mga correction. Kumbaga, dadalo yan doon sa church vote. Next, ito yung last. Sabi ni Lehman, church discipline may be the congregation's most difficult work. Agree ba kayo? Yes. But it's as critical as any work the congregation does. So, pinakamahirap. Maraming work ang church, pero isa sa mga sobrang hirap, pinakamahirap ay yung church discipline, lalo na pag church level na. No? So, usapin ng prayer, decision making. Now, sabi niya, church discipline is one of the most powerful tools a church has to grow in health. And it takes a healthy church to practice discipline well. Leaders must have a reputation of integrity, love, and patience. And the members must trust the leaders. And the members must not be characterized by censoriousness, but by meekness, compassion, and quickness to forgive. Church discipline works best when the pews are filled with people who respond to the prodigal son more like the father than the older brother. I think very helpful yung mga binanggit ni Jonathan Lehman. So, sige, wrap up tayo. Any comments pagdating dito? Buti tumila na yung hirap magsalita. Sige, congregational power and consent. Check. On the last, power, discipline of offenders. Any question? Sige, si Art. Sige. Pwede po bang mag-conduct ng interview dun sa defendant, katulad ng ginagawa kapag sa acceptance? Doon, kapag church level na, yes, pwede. Yung sa mga una, hindi pa kasi alam yon. It was kept private. So, hindi yun alam. Pero pagdating sa church level na, yes, pwede yun na mangyari. Other follow-up? Sige. Other question? Si Ate Angel? Pastor, since nauna po yun sa pastors muna bago po ma-bring sa church, paano po natin na-identify which sins requires discipline po? Kasi
baka minsan isipin ng members na, oh, bakit, ayun, diniscipline na, pero mga ganon, hindi po ano. Ayan. Ang normally na nalalagay sa mga church discipline ay yung mga grievous, mga scandalous, at ganon din yung mga ibang public sins na alam na ng lahat at maging mga nasa labas ng church. So normally, ang mga nagkakaroon ganon, yung mga sexual sins, fornication, mga financial nakaw, yun yung mga normal na pupunta sa church level na discipline na hindi na nare-repent. Kasi yung iba madali i-repent normally, mga public sins. Sa ano po, yun, yung umaabot sa church level. Yes. So kung sa personal level po, hindi naman, like, kung ako po yung sasabi, yung sa part na sasabihin ko sa, One-to-one. opo, na gano'n, hindi naman required, kailangan grievousin muna bago mo ako sabihan ng gano'n. Gano'n po. Regarding naman dun sa one-on-one na mga kasalanan, una, kapag meron tayong, of course, bibigay na mga benefit of a doubt eh. So, ang pwede nating maisip doon, yung mga alam nating mga habitual sins. Kapag nakikita natin na habitual sins, pwede nating pwede nating i-confront. Pero may mga sins na alam mong spur of the moment, na hindi mo naman kaagad-agad yun na bigla-bigla na lang i-confront. Habitual sins, mga sins na affected ka. Kasi sabi sa Matthew 18 kapag nakita mo yung kapatid mo na nagkakasala, affected ka. Nabibigatan ka doon, pwede yun. Kasi naapektuhan na yung pananampalataya. Kasama yun sa earlier part ng Matthew 18 na sinasabi na if anyone leads another to sin, this little one, may parusa siya. So, I think proper yon na isipin na kapag naapektuhan na yung faith ko, dapat kong i-confront. Hindi ko siya lalagyan ng kapag ganito na lang sa ako i-confront. Apektado ka na, kausapin. So, I think isang parang general na qualification. Other question or comments? Other comment? Si Paul. Pastor, thank you sa lecture. For example, nagkaroon ng voting sa excommunication ng isang member and or even yung restoration ng isang member. Yung mga member na may dissenting vote, for example, hindi nag-agree na i-restore or hindi nag-agree na i-excommunicate, do they have to explain themselves before the congregation? Yung mga dissenting at yung mga nag-abstain. At may validity ba yung abstain sa klase ng pagboto sa patungkol sa excommunication at restoration? Or is it not really a good way to vote? Ayun, Pastor. Sige, dalawa yung sa question mo. So una, regarding muna sa dissenting, kaya dito papasok, so yung question mo ay, papaano yung mga hindi nag-agree doon sa general consensus? Kunyari 100 ang members, 95 agree na excommunicate, may 5 na ayaw. So ang tanong mo ay, paano yung 5 yon? Dapat ba nila explain yung sarili nila? Dito papasok yung wisdom ng deliberation. Na bago pa lang magkaroon ng botohan, nag-usap muna yung church. O baka meron sa inyo na hindi payag, baka may alam kayo na hindi namin alam. Kaya pwede nyong sabihin. So dun papasok yun. So I do not think it's wise na nagbotohan na tapos saka pa lang walang usapang nangyari bago magbotohan. Dun papasok yung deliberation na tinatawag. So dun pwede sila magsalita. Nagsalita sila, hindi pa rin convince yung lahat. Talagang gustong i-excom pa rin sa kabila ng sinabi, tuloy yun.
Pero at least may avenue para sabihin yon, no? Yun yung isa. Now, pag-abstain naman, merong mga time talaga na hindi maiiwasan na mag-abstain. Pero again, katulad ng sinabi ko last Sunday, hindi natin i-encourage. Kaya hindi kada botohan may abstain. Kasi hindi natin i-encourage yun eh. Pero alam natin na meron talagang time na hindi kayang mag-perform best nung mga members. Talagang hindi nila nalaman, may point of life sila na ganon. I think, during that time, okay lang. Basta hindi habitual. At hindi buong lahat ng discipline dumaan tapos puro abstain. So I do not think that's healthy. Sige. Follow up. Another question, Pastor. With regards po sa investigation, is it the function of the elder only to investigate? Or meron ding role yung members to investigate the accusation themselves? For example, directly going to the person na may accusation, na ina-accuse? Or should we just rely or doon sa trust na ibibigay namin sa investigation ng elder? Okay. Yung sinabi natin na pinakauna, sinabi natin yon dahil naniniwala tayo na doon sa second level ng na Masi 18 ay ang best na dapat ay yung mga pastor. Pero hindi yun exclusive sa mga pastor. Kunyari, meron talaga mga seasoned members na sila yung sinabihan, hindi si pastor. Pwede, sila yung mag-investigate. Kung sino yung nakakaalam, sila mag-investigate. At kung sino yung mas may alam, may history, sila yung dapat pagkatiwalaan doon. Now, pwede ba yung members mag-investigate ng sarili nila? Kakaalam pa lang nila? Pwede. Pero magkakaroon tayo doon ng distinction na ngayon ka palang mag-investigate. Marami nang nangyari sa past. Kung gusto mo mag-start from scratch, okay lang. Hindi masama yon. Pero ang given ay may mga nangyari na, may mga kumausap na regarding that. You want to see it for yourself? Okay lang kung may time ka. May time yung isang member, gusto niya siya, no problem. Follow up. Siguro last question, Pastor. Kasi meron tayo sa LBCF patungkol doon sa pag may problema yung isang member at nag-usap sila nung sa taong may problema siya, they have to wait for the Lord. Lord, yeah. Yes. So, how does Yun mismo yung nakalagay. Wait for the Lord. Ngayon, papaano yun pasok ba dito yun sa discipline of offenders? Ano yung itsura nung application nung nasa confession natin na kapag nag-usap na yung dalawang may problema at hindi pa rin sila nag-agree, ang sabi dun sa confession is they have to wait for the Lord. Ano po yung... Okay. Thank you, bro. Ang ganda nung phrase na yon sa confession. Pero clarify ko lang church level na yon. Yung nasa confession. Hindi ko lang mahanap ngayon. Pero church level na yon. Hindi yun one-on-one. So, yung wait for the Lord, wait in the Lord or wait for the Lord na wait for Christ pa nga yata yung nakalagay dun eh. Yun ay pumapatungkol doon sa magiging final decision ng buong church. Yung result ng vote. Ibig sabihin, pag sinayang wait for the Lord, na pagkatiwalaan mo kung ano yung mga nangyayari, paano to pinag-uusapan, paano to dinedeliberate, at kung ano yung magiging final decision ng church, give yourself to that. Yun yung paghihintay. Ibig sabihin nun, wag mo ilagay sa sarili mong kamay. Kumbaga sa state, wag kang maging vigilante. Kasi sa state, di ba, bagal ng proseso, ako na lang papatay. Ako na lang, ganun eh. Ilalagay ko sa sarili kong kamay yung hustisya. Ganun din sa church. Maghintay tayo sa Panginoon. Ano yung magiging desisyon? Wag natin ilagay yung desisyon sa sarili nating kamay. Tingin ko mas tama ako kaysa sa buong church. Yun ang sinasabi, wag. Maghintay ka, dahan-dahan, maging patient, kung ano yung maging result, trust God. Yun yung wait for kasi nasa chapter siya ng on the church eh. Yung discipline do nasa dulo ay
church level. Follow up. Okay na po. Thank you. Other comments or questions? Comments or questions? 11:55 pa lang. Okay, sige. Oh, Ay. Sige. Si ate to sa Halimbawa po, may na-discipline like, anak mo or magulang mo, ganon. Okay. Can you opt to abstain? Kasi parang, or the church will tell na, okay, di ka muna boboto, ganon. Kasi, yung pwedeng maging clouded yung judgment mo because of emotion, ganon po. Yes. Paano pag family member yung involved? I think kasama yan sa lahat ng tatlo, kahit sa admission of membership, sa recognition of officers, kahit sa discipline of offenders. Sa lahat to, may consideration sa family. Lalo na kung under pa ng parents yung anak nila. Kapag under pa ng parents yung anak nila, hindi yun kukunin ng church, kami yung didisiplina. Ang gagawin ng church ay ipapaubaya sa magulang yung mga pagdidisiplina. Kunyari, may member na minor pa. Ipapaubaya yun ng church sa mga magulang kasi meron silang authority to do their own disciplines, no? So, yung isang part, ngayon naman kapag sa ibang mga given that na, I think mayroong wisdom na aalisin sa deliberation yung ibang mga mahal sa buhay kung hindi naman very sensitive yung mga issue. Kunyari, ang ginawa namin nung nagbotohan ng officers, yung mga asawa wala. Sa deliberation. Pero sa botohan, nandun sila. Nung ng mga deacons, ang pastors, nag-deliberation yung church dati. Pero, si Pastor Erdy, wala si Josh, wala si Sol noon, hindi pa kasal yung iba eh. Wala yung mga asawa nila. Kasi, syempre, may personal ka dun bias ka dun. Pag may sinabing hindi payag, baka ma-hurt ka. Although may iba, si Sandy ata, kasal na nun. So, hindi ko nakikita. Pero, ayun, sa deliberation, nang ginawa namin, hindi mo na namin pinasama. Pero sa buton, kasama sila, member sila eh. So, they know their best dun sa usapin na yun. Sa recognition officers, merong mga sensitive na mahirap talaga magdesisyon. So, pero ang isa nating pinopromote ay kung disciplinary issue, so kumbaga hindi naman yan basta-basta, magkakaroon din dapat ng sa family pa lang ay pag may ginagawa sila na decision making, hindi na dapat clouded yung judgment nila. Para pagdating sa church, hindi rin clouded yung judgment nila. I think dapat mangyari yon. Kung sa bahay ay hindi na clouded yung judgment, truth yung pinapanigan, hindi siya magiging problema kapag sa usapin ng church. Pero case-to-case basis siya. Pag kilala mo yung tao na, baka hindi niya kayanin, baka okay lang na muna, kami na lang mag-deliberation. Ayan. So, pwede yon. Sa voting na lang siya kasama. Case-to-case basis siya. Pero syempre, yung best, pinakagusto natin talaga, talaga lahat, andun lahat. Pero hindi ganun palagi. Follow po. Po sa binanggit nyo about minor na since under pa siya ng authority ng parents niya, is binibigay siya sa parent. Paano kung yung parent din po is unable to, ganon? Oo. Hindi rin niya kaya yung anak niya. Paano po yun? Dinidisiplina din ba yung mga parent? Didisiplina ba yung magulang? Pero, totoo po yun, na ang isa sa mga i-address ay yung parents. Kasi, hindi pwedeng kunin ng church kung ano yung authority ng parents. Ang church ay church, ang parents ay parents. Hindi siya pwedeng hindi ako pwedeng mamalo. Okay? Pwede ko paluin to. Pero hindi ko pwedeng paluin yung anak ng iba. At kahit sino sa atin, hindi pwedeng i-assume na ako nang bahala dyan. Hindi eh. Sila yun eh.
So, meron po na, hindi ko naman masasabi kagad na discipline, pero magkakaroon dapat ng pagkausap sa magulang kung gano'n na yung nangyayari. At dito papasok yung mga pastors na sila ay dapat exemplary doon para may tutularan doon sa pagiging magulang. Tapos may mga members din na natutularan, ay ganyan pala, gano'n pala dapat hindi dapat pala ako kayanin ng anak ko. Kasi yun yung nagiging problem kapag kinakayan-kayanan yung magulang ng anak niya anak na susunod, hindi yung parents. So, definitely, hindi ko naman sabi agad didiscipline yung parents, pero kailangang ma-address po. Pero ang sure na hindi gagawin ng church ay i-assume yung parental authority. Hindi pwedeng gawin ng church yan. Okay na po. Question, Pastor. So, for example, merong na-accuse and nasa public church level na siya doon sa kanyang sin, and dinidil na siya ng church. The person or the member is under the discipline. Hindi maiwasan sa member na magtanong doon sa nadidiscipline. How do the members should do the fellowship with the disciplined member? Meron bang sinusunod yun na standards? For example, kapag excommunicated, you have to talk to them to go back to the faith. At yung sa judgment nung kanilang ginawa. What about doon sa under ng discipline? How do the members should deal with the person in discipline? Yes, syempre in-encourage natin yon, pero ang hindi dapat mawala doon ay may issue at hand. Yun ang hindi dapat mawala. Na kapag pwede siya ipag-pray, pwede siya i-encourage tungkol doon sa discipline kung nasaan siya, pwede siya palakasin yung loob, pwede siya sabihin na ituloy mo lang, katulad nung pag mag-humble down ka, doon sa usapin ng discipline, yun yung mga pwedeng gawin pagdating sa fellowship. Isa yan sa, after neto actually, next Lord's Day, ang pag-uusapan natin ay fellowship. Yung nilagay ko, i-check nyo yung calendar natin, nilagay ko doon yung fellowship. At ang isang definition ng fellowship ay accountability rin. Yung koinonia. So fellowship din yon na pag pinapaalalahanan tungkol sa status niya, sa discipline sa kanya, fellowship yun. Tungkol pa rin yun sa faith sa kanila. So, follow up. Siguro last na po, iba ng tanong na to, Pastor. Sige. Pero my question is, how would a member deal with a decision that they don't agree with? So for example, the congregation or the church decided na this person have to be disciplined on these grounds according to their violations of scripture. Pero you do not agree at meron ka ring dissenting na opinion based sa scripture. How do you manage yung ganoong situation as a member? Yung wait for the Lord ba is applicable lang yun doon sa dinidiscipline at yun ang accuse? Or applicable yun sa lahat ng miyembro na nag-participate doon sa deliberation ng discipline? Question. Given na may dissenting opinion, ibig sabihin, concerned ka. Ibig sabihin, part ka. Lahat part nung usapin ng discipline na yon, no? So, yung strong dissension na yon, kailangan madidil yon dun sa mga una na mga usapan ng church. Kaya, pag nag-uusap yung church, hindi sa next meeting, tapos na. Kung merong hindi pa okay talaga, kailangan usap ulit sa next. Kumbaga, i-exhaust natin yung lahat para dun sa sinasabi natin sa pinakauna, ilagay mo nga verse elder-led congregationalism, para ang mangyari ay consent siya, tapos voluntary siya at intelligent siya. Okay lang naman talaga na mag-dissent. Kasi actually, kung yun ay based sa scripture, sabi mo, okay nga yun. Ibig sabihin, naninindigan ka sa conscience mo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. At kabilang sa, kapag naninindigan ka sa scripture, ay open ka rin.
kapag sa turo ng scripture. So I think very healthy yon na gano'n na kasi isa sa usapin pag local church, open ako na magpailalim sa kanilang government. At part nun ay yung teaching. Handa ako magpatuloy, persuade nyo ako. Bakit hindi dapat ganito yung isipin ko? Pwedeng matagal, pwedeng hindi agaran, pero nandoon given yung time frame. Kaya hindi siya mab-agaran, hindi siya mabilis. Hindi siya, okay, next okay na kagad. Kaya may binibigay na time frame, lalo na sa mga sensitive. So may mga case-to-case din yan, pero dun sa mga usapin na binigay mo na example, kailangan part pa rin to. Now, kapag nagbotohan na talaga, tapos na talaga, pero dissenting pa rin siya, kailangan niyang maging honest rin. Binigyan ako ng pagkakataong ma-persuade. Hindi ako na-persuade. Pero binigyan ako ng pagkakataon. Ngayon, dapat ako magtiwala sa Panginoon sa decision na ginawa. So, ayun. In that case, Pastor, if I have a scripturally based na pag-dissent, let's say, sorry, nasa likod mo natawa ako kasi sabi mo last na daw si PJ yan Anong sabi mo? Scripture-based yung aking pag-dissent, for example. Yeah. May wisdom ba na i-withhold ko yung sarili ko sa pagbibigay ng comment kasama yung ibang members? For example, mag-fellowship kami, pag-uusapan namin yung pag-dissent ko. Okay. May wisdom ba na i-withhold ko yung sarili ko sa pag-discuss nun sa iba? Mamimili lang ako nung kakausapin ko patungkol doon, for example, yung level ng maturity nila. Yeah. Or carefree. Kailangan ko sabihin sa kanila to kasi ganito yung aking conviction. Ano po ang tingin nyo? Sige. So, magkakaroon dapat doon ng discernment, of course. Kunyari, ang kausap mo yung mga, alam mong, madaling maniwala. Tapos magbibigay ka ng dissenting opinion sa naging decision ng church. Anong mangyayari? May discernment dapat doon. Hindi dapat basta-basta. So meron kang, pwede mong ibigay yung dissenting opinion mo, pero alam mo na pwede nyo talagang pag-usapan kasi hindi tayo dapat naghahanap ng kakampi lang. Hindi yun yung goal eh. Gusto ko mapakinggan ako, gusto ko sumunod, kung convinced ka sa scripture, gusto ko yung buong church sumunod sa scripture, yun yung goal. Kaya ako to sinasabi, kaya ako nag-hold dito kasi gusto ko buong church maniwala kami sa Bible. So, hindi dapat ako maghanap ng kakampi. Na sabihin ko lang to para, uy, ganito, mali yung church. I do not think that's very good. Hindi yun dapat. So parang ano po siya, no? It goes hand in hand. May withholding yung member na may dissenting opinion as well as yung mga members ng church sa pag-uusisa dun sa kaniyang position. Ganun po ba? Yun eh. Dapat lahat tayo may discernment. Okay. Sa usapin na yun. Hindi basta-basta naniniwala, hindi basta-basta nagsasalita. Sige. Sige, let's pray. Kasi sabi ni Paul, last na eh. Let's pray. O Diyos namin, maraming salamat po sa time na kami po ay nakapag-study regarding po dito sa last part ng church powers at congregational consent. Nihiling ko po ang inyong pagsama sa amin at ma-persuade kami, Panginoon, na ang buong local church ang may power at hindi lang po ilan sa usapin ng decision making sa discipline, sa recognition of officers at sa admission of members. Pagpalain niyo po ang lunch fellowship at gaganapin pang Vesper worship. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.